Good morning guys! Ito, dahil masarap ang bangus dito sa Anda, bumili ulit ako ng bangus na maliliit. Kasi gustong gusto ko itong mga maliliit na bangus na dinadaing. Tapos binababad ko yan sa suka ng mangga, asin, bawang, paminta, kasama ng suka ng mangga. Binababad ko yan ng mga 15 minutes, saka ko binibilad. Pag ito guys ay nabilad na at pinirito ng medyo toasted ng konti, wala nang masasayang. Pati tinik nito pwede nang nguyain at ito ay magandang source ng calcium. Pero hindi lang doon tayo nagtatapos guys, kasi ito ay gagawin kong bagoong yung bituka ng bangus. Ito, yun o. Yan. Malinis na to, wala na tong apdo. At wala na yung mga bituka na may laman na hindi maganda. So, inayos natin ito. Tapos, meron na tayong luya rito. So, luya. Ginayat ko na. Kasi, nung panahon na buhay pa yung auntie nung aking misis, nakikita ko siyang nagbabagoong ng bituka ng danggit or barangan sa maral. At nilalagyan na yan ng luya. At nung matikman ko yung kanyang binagoong na bituka ng danggit, ay talagang napakasarap. Naiba ang lasa, naiba ang sarap niya. At meron din nakapag-comment sa mga post ko noon na gawin mong bagoong yung tinotorta mong bituka ng bangus. So sinubukan natin guys. At ito, uulitin natin kasi medyo masarap pala ang bagoong na bituka ng bangus. So meron taasin dito at lalagyan natin ng luya ang ating babagoong na bangus. Okay guys, ito na yung ating bituka. Yan, lalagyan natin dito para mahalo natin siyang mabuti. Lagyan natin ng asin. Sapat lang na lumasa siya. Tapos ihalo natin yung ating hiniwang luya. Tapos mikos-mikos lang. Dagdagan pang asin kasi pagka nagbabagoong na raw, mararamdaman mo kung tama na yung dami ng asin. Ramdam mo yun sa iyong kamay. Ayan guys. Ito na ang ating bagoong na bituka ng bangus. After 21 days ito guys, pwede na ang kainin. Okay guys, thank you for watching. I-update ko kayo kung ano nang nangyari sa aking bagoong na bituka ng bangus.